Welcome back to my YouTube channel. May i-share ako sa inyo na nangyari kanina. At medyo nakakaano na naman to, nakaka-trauma pagdating talaga sa ganitong bagay talaga. Kaya ingat-ingat na tayo guys kasi ayan na, nagpaparamdam na yung paglamig na talaga dito sa Canada. Yung iba nga, 'di ba, nag-start na nga yung winter. Tapos sobrang dami ng mga homeless na nasa station talaga. Kaya ingat tayo. Magdala tayo ng mga pwede nating magamit for emergency. Lalo na marinig tayo lalo na kasi may part sa mga station na wala masyadong tao. Kaya dapat meron kayo yung kahit pampaingay. Yung meron kasing nabibili sa Amazon daw yung parang alarm. Para lang ba may maagaw attention ka sa mga ibang taong mapapalakad malapit dun sa pinapwestohan mo. Kasi ayun, kanina, nung pauwi na ako, so hindi naman ganun kalamig kanina. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi talagang pagod na pagod ako kasi ang dami kong ginawa. Tapos habang naglalakad na ako, papunta na ako ng station guys, biglang sa kabilang kalye, may nagsisisigaw na. Nagsisisigaw, galit na galit. Napalingon ako. Paglingon ko, napatingin siya sa akin. Tapos nagulat ako. Parang nakaturo na siya akin nagsisisigaw. Tapos, so parang hindi ko lang siya pinansin. Tapos pagtingin ko sa likod, tumatakbo na siya patawid papunta sa akin. Ay, sobra akong kinabahan nun. Hindi ko alam yung gagawin ko. Parang sa akin, nag-throwback yung nangyari sa akin nung last na winter, diba yun dun sa vlog ko. Tapos nasabi ko pa sa inyo nung last time na nakita ko yung lalaking nagsusunod sa akin nung sa Scarborough Town. Pero medyo, na siya nun, parang medyo maayos na, nasa katinuan. Siguro nga, siya noon, nakatikim. Kaya wala sa katinuan that night talaga. Tapos yung kanina, so, halata naman na homeless siya kasi talagang as in ang dumi-dumi niya. Dumi-dumi niya. Tapos, nung nagmadali na ako kasi tumatakbo na siya papunta sa akin. Takbo, parang, hindi naman asong nagtakbo talaga ako. Parang, talagang as in sobrang madali talaga ako kanina. Sobrang nagmadali ako paglalakad, makapasok ako doon sa station. Hindi na ako lumingon, talagang dire-diretso na ako. Nung pababa na, doon ako lumingon, nandun siya sa may labas na sa may pagtatap. Siguro hindi pa makapasok kasi wala siyang pang-tap. Hintay siya ng papasok na magtatap para makasabay siya. Ay sakto pag baba ko din doon sa station, nandoon na rin yung train. Tumakbo na agad ako doon sa pinakadulo, tapos pumasok ako. Kasi siksikan. Tapos medyo kinakabakabahan pa ako noon. Tapos pagkadating ko noon sa doon sa next station, madali na agad ako doon sa ibababa na agad ako. Tapos madali ako doon sa dulo. Wala masyadong tao. Kaunti ang tao kanina. Ang ulan kasi kanina. Umalis ako dito sa bahay. Umaambon-ambon na. Tapos pagdating ko sa downtown, umuulan na siya. Tapos ayun, kaya dapat mag-ingat talaga tayo guys. Pag ganito pala pag fall, mag-uulan-ulan pala. Kasi hindi naman experience yung last time na fall lalo na ngayon, aalis ako dito ng maagap, mga 6:30, sobrang dilim. Dadating ako doon mga 7:40 sa trabaho, madilim. Tapos 9 na, madilim pa rin guys. Kaya ingat-ingat kayo. Kakaunti pa naman lumalabas pag pag madilim pa, kanulad kanina ang unti ng tao. Kaya wala na sipon pa ba no? Wala. Kailangan ko nang bumili ng parang pang sipol. Para may para tumunog. Kasi malayo yung trabaho ko Tapos pag-aalis ako, madilim dito sa dadaanan ko. Pero dito safe naman, kahit madilim dito sa lugar namin. Safe naman dito guys. Hindi mo masabi. Siyempre, hindi rin natin masabi. Pag dumating pa yung kasi naglalabasan. Ano nga yung nakakasalubong natin, be?
Yung parang aso, ano ngayon? Coyote. Ayan, naglalabasan na yung coyote. Kasi nung summer, wala naman tayo nakitang coyote. Nung winter lang yun, nung malamig eh. Ay ngayon kasi ang bilis ng paalis ka madilim, uuwi ka madilim. Eh yun. Coyote. Nung kailan ba tayo nag-grocery ata kami ni Marvin, naglalakad kami dito sa may park dito. May gumagalaw dun sa parang, parang damuhan. Kinubuhan ako, napahawa ako kay Marvin. Parang nagka-trauma ako pagdating dun kasi madilim siya tapos damo-damo tapos yung mga puno lagas-lagas na ba yung dikit-dikit parang ganoon yung pinanggagalingan ng mga coyote kasi laman ko ngayon sabi nga ni Marvin kasi nga dati sabi ko may aso tuwan-tawa pa ako yung pala hindi aso sabi ni Marvin coyote daw tapos hindi ko alam kung ano yung coyote tapos sinabi niya ng daw yun ng kakagat daw ng tao ay doon na ako natakot. 2 beses kaming naka-experience na makakita. Dito lang sa may kanto namin yung isa. Tumawid siya, guys. Sabi ko, mayroong coyote na naman. Tumawid siya pupunta doon sa doon sa madilim. Doon siya nagpunta. Ay sigurado dito sa likod namin madami kasi dito bakanteng lote na parang madaming nagjajaga. Oo, yung sila yun siguro. Noon, grabe. Kaya, ingat-ingat na lang tayo, guys. Diyos ko, dar. Kaya, dadalhin ko na uli yung payong ko para yung payong ko panghampas ko kapag may coyote. Dadalhin ko na ulit. Di ko na kasi nadadala. Kasi akala ko kasi hindi na uulan. Hindi uulan. Kasi ang expect ko uulan sa summer. Hindi man nag-ulan ng summer. Nag-ulan man Hindi katulad nito. Parang everyday na itong umuulan 2 days na itong umuulan. Wala akong bit-bit na Ay, buti na lang may silungan papunta dun sa trabaho ko. Siyempre, building, may nasisilungan ako, guys. Ayun. Kaya pag yung ibang mga dadating dito, huwag kayo mabibigla. Madaming homeless talaga. Lalo na sa downtown, guys. Ang daming homeless. Dun sa malapit sa trabaho ko, sobrang dami nila. One time nitong kahapon, naglalakad ako dun sa parang grocery. Alam nyo, merong homeless na nasa sahig, nakahiga siya. May lumabas sa grocery, tapos sinasabihan niya, binilhan mo ba ako ng pagkain? Sabi nung homeless, hindi narinig nung lalaki, pa siya, puti. Lumapit, tinatanong ko anong sinabi, tapos sabi niya, binilhan mo ba ako ng spaghetti? Sabi ko nun. may pa ko, bibili, tapos sabi, hindi daw, ba't daw ibibili? Tapos, ewan ko na anong pinagsasabi. Tapos nakita ko pa yung yung mga paso na matataas nalagay ng mga halaman malapit dun sa grocery. Nakabagsak lahat, guys. Naalala nyo yung dati kong kwento na merong nagwawalang homeless dun sa grocery yon. Ang ginawa niya, kinuha niya yung mga halaman dun sa paso na malaki. Itinapon niya sa loob ng grocery. Nagwawala siya kasi meron ata siyang... Oo, yung nagbabantay, naglilinis siya. Oo. Ay, yung mga nagbabantay nga natakot. Tapos alam nyo, guys, mayroon akong nakita sa TikTok dito sa downtown. Tim Hortons. Mayroong homeless na pumasok dun sa nila, sa Tim Hortons. Alam nyo, siya dun. Siyempre, mga tao takot na takot. Kasi may hawak na kutsilyo, be. Pumasok dun sa loob ng Tim Hortons. Alam mo, kinuha lang. Yung tigwa $1, mahigit ata $2 na donut. Isang piraso lang. Yun lang kinuha niya. Nagwawala ba? Parang medyo nagwawala siya. Naglayuan na nga yung mga empleyado kasi may hawak siyang kutsilyo. Yung kutsilyong mahaba. Tapos nung nakuha niya na yung isang donut, tinapon na niya yung kutsilyo doon. Tapos lumabas na siya. Nag-alarm na nga nun Tapos may ibang mga tao na bumibili nandun mga nakalayo. Kakatakot ba naman may experience may hawak na kutsilyo, diba? Diyos ko, day. Kaya minsan na talaga ako pag may mga homeless, natatakot na talaga ako Ang dami. Tapos yung iba manlilimos. Tapos ito pa, guys, may nakita ko sa group na sobrang daming mga Pinoy dito na parang sabihin nila, bili na po kayo ng chocolate pang pang tuition kasi international student. Pero sabi ng mga iba, di ba ito yun?
Ha? Dito. Sabi ng mga iba dito, hindi daw totoo kasi sobrang dami na daw ng mga Pinoy na ganyan ang ginagawa. Parang pang i-scam na. Kasi sa Pilipinas may ganun din, di ba? Ano yun, no? Bebenta na. Oo, mahal din. Kasi sa Pilipinas, di ba, meron din mga ganong scam na pang tuition daw nila. Yung mga ano yan, anong tawag doon ba? Yung mga ballpen, yung mga chocolate na murahin na parang 10 pesos nang binentahan kami ng 35 pesos. Bili naman kami nun kasi naawa kami. Kaso parang ang dami na nila. Tapos ayun, parang may isang babae na experience niya halos ganon sa bawat store. Ganon ang modus nila. International student daw, pandagdag, ganto ganyan. Nagbebenta sila ng mga chocolate na medyo mahal yung presyo. Tapos, kapag hindi ka bumili, sinabi mong wala kang cash, sasabihin nila, mag-withdraw ka, kunin mo ATM. Ginanyan daw siya. Tapos, may isang nag-comment experience daw din niya. Nung sinabi niyang wala siyang cash, ang sinabi sa kanya, yun, sabi niya, wala siyang cash, tapos nasa sakyan yung ATM. Sabi, punta ka sa sakyan mo, kunin mo yung ATM mo. Yung mga ganun. Tapos, parang binigyan niya ata ng parang, syempre, parang mga $2, $5 ata. Pangkain ba, kumbaga. May mabibili ka na din yung, diba, sa mga $5, yung mga chicken, ilang piraso chicken na yun, ikaw nga lang magluluto. Syempre, hindi ka makakain ng pangkain sa labas. Kung nagbabudget ka, huwag kang kain sa labas. Kapag may nagbigay sa'yo, may nagbumili sa ano mo, yung tubo mo doon, mapapangbili mo na ng grocery, guys. Tapos, yun, parang sabi nila, dapat daw maging masaya man lang kahit may nagbigay sa'yo ng $5, $10, ay hindi daw. Ang nangyari, guys, parang na-disappoint pa, pinakita pa daw yung itsura, na-disappointed siya doon sa babae kasi yun lang yung binigay. Tapos ang dami nag-comment na, syempre, hindi naman, dapat kasi talaga kung totoong student sila, pupunta sila dito sa Canada, may fans talaga, hindi yung ganyan ang ginagawa nila. Kaya nga sila pumunta dito kasi para mag-aral, tapos alam na kaya nilang suportahan yung sarili nila kahit wala silang trabaho. Tapos ganun ang nangyayari. Tapos sila pa yung galit kapag hindi na pagbigyan, ganyan. Tapos, may isa namang nag-comment doon na sinabi niya na, ano nga ba yun? May sinabi kasi, nalimutan ko. May nagsabi na isa na, syempre, hindi naman lahat tayo makakapagbigay. Yes, mga Pinoy naman mahilig na maano talagang tumulong. Pero syempre, may time talaga nagipit ka, kailangan mo rin ng pera. 'Di ba? Kasi hindi naman pinupulot yung pera dito sa Canada. Lahat dito nagtatrabaho. Kasi kung wala kang trabaho, maging homeless ka, lahat ng galaw mo dito, may bayad, ganun. Syempre, lalo na kung may pamilya ka, mas malaki yung gastos nun, di ba? Kaya sana man lang kung may magbigay ng maliit, ma-appreciate na lang nila. Hindi yung parang, problema pa noong nagbigay. Problema pa nung nagbigay na, makonsensya, parang ganon. Parang kinukonsensya pa may iba pa nga daw, hinahabol pa daw sila na, sabi, parang sinabihan pa na, grabe, ang damot mo, parang ginaganon daw, hinahabol daw, kasi hindi siya bumili. Tapos yung isa naman, syempre, hindi siya bumili kasi wala daw siyang pera. Tapos, napatingin daw siya dun sa parang tindahan na store. Napatingin siya dun sa store kasi parang may nakita siyang pagkain. Parang sulyap lang. Tapos, umimik daw sa kanya na, may pambili ka naman pala eh. Ginanyon daw siya. Yung babae. Ginanon daw nung nagbebenta ng chocolate. Sabi ko, nang haharas na din kasi daw yung iba. Tapos, yun, naalala ko yung dati, may nagkwento sa atin na may na-encounter din silang ganyan. Tapos yung ibang mga comment din na kahit daw sa mga condo, may mga pumapasok ng mga Pilipino, nagbebenta daw ng mga ganyan-ganyan, mga chocolate. Tapos nagtatak sila, paano sila nakakapasok? Kasi ang mga nakakapasok lang syempre yung mga nakatira lang doon, siya mga kung may bisita, kailangan pantatawag. Kasi experience ko lang din naman, syempre sa work ako sa condo. Yung iba kasi, pag once na nakita nilang nag-open yung pinto, dahil may pumasok na taga dun sa condo, pumapasok sila, sumasabay din sila. Tapos, pag sasakay ng elevator kasi, di ba kailangan meron ka rin ng pang-top.
makikisabay din sila doon, tapos makikitap. Tapos minsan ang gagawin pa nga nila habang naglilinis ako, sabihin pa sa akin nung mga pumapasok, naliligaw daw sila, ganyan-ganyan. Hindi daw niya makontak yung pupuntahan niya, pwede ko daw bang tulungan siyang ipag-tap ko siya. Tapos sinasabi ko, hindi ako pwedeng mag-tap kasi empleyado ako dito. Pag kailangan mo nung magtatap para sa'yo, punta ka sa security para ma-confirm yung pupuntahan mo. Sabi kong ganon. Tapos minsan, may isa pa na may isa na nagpapabukas sa akin. Nagpapabukas sa akin, nasa labas ako naglilinis. Kasi pinapabuksan niya sa akin. Sabi ko, no. Sabi ko, kailangan mo makipag-usap. Kailangan mo tumawag. Kailangan mo maglagay yung code dyan nung pupuntahan mo. Tapos ipag-open ka niya. Sabi ko ganyan. Naghintay pa siya doon ng matagal. Hindi ko na problema yun, syempre. Pag may nangyari, ako pang malalagot, diba? Kaya dapat mas natin yung rules ng company, ng building, ganyan. Tapos nakakatakot kaya mamaya ako, anong gawin niya doon sa yan? Diba? Gugulat naman sila, may biglang kakatok sa pinto nila, wala naman silang bisita. Yun nga, nangangatok-ngatok daw yung mga Pilipino doon. So, ayun lang yung ating chika ngayon, guys. Share ko lang sa inyo yung mga ganyang bagay na huwag kayo magpapadala sa mga ganyan. Kasi inaano din nila na scam din daw yung mga ganyan. Pero syempre, minsan, naawa ka talaga, bibilhan mo din. Pero minsan kasi grabe yung price ng bentahan nila sa mga ganyan. Masyadong OA yung presyo. Syempre, tayo din naman, yung ibibigay din natin, pangkakain din natin sana. Tapos, pero, hindi naman masamang tumulong, pero syempre yung mga halata mo naman talaga na parang mapapansin mo naman yan kapag totoo or hindi, diba? May ganun naman eh. So, ayun lang. Tayo ay magpapahinga na, guys, kasi may work pa tayo bukas. Magtatrabaho tayo. Konti na lang. Last tuition. Last tuition na, guys. Last tuition na. Mabubuo. Buo na kasi yung tuition. Buo na yung tuition. Nabawasan lang kasi nung laptop ni Marvin. Uy, buo na, be. Magkano na yung akin? Tapos meron ka pa sa'yo. Hindi nga nagagalaw yun sa'yo eh. Nagagalaw lang kasi sa sinasahod ni Marvin. Yung monthly expenses niya na load na $34. Tapos, yung kanyang transpo na 128. Sobrang unti lang nung binabawas every month. Yun, yung kanyang binabawas. Kaya, naiipon talaga yung kay Marvin. Ganon yung namin. Tapos, dun, syempre, ako, naka-full-time ako. Naka-full-time ako. Sa akin na namin diretso dihabawas yung upa. Tapos, yun, load ko. Tapos, grocery sa akin. Kasi, ang hirap i-budget pagsasama pa natin, no, be? Mas maiging yung kung ano lang expenses mo, doon mo lang bawas sa iyo. Diba? Nakakalito din eh. Maigi sana kung naka-joint account. Di nasa isang lang account lang yung pera namin. Yun, balak din sana namin mag-joint account. Pero may nagsabi kasi na meron daw. Pag nag-joint account kami, dadagdagan daw yung babayaran namin. Kasi may fees, may parang fee din daw yun pag kumuha kami. Kaya sabi namin, ay, sa atin na lang, tig-isa na lang tayo kasi kanya-kanya naman kami pag pera. Kanya-kanya. Kasi daw dito sa Canada, pera ng misis mo, pera niya lang. Pera ng mister mo, pera niya lang. Parang, yun, walang pakailaman. Pero syempre, pag nagkaanak kami, balak namin kumuha ng joint account na ni Marvin para magbubukod kami ng pera para sa anak namin. Para may, kaya sabi ko kay Marvin, pag ikaw, nagkatrabaho na maganda, tapos ako, tayo para sa anak namin. Kasi, syempre, mas maganda na yung handa kahit matagal pa yung pagka-college nila, paghandaan na namin ni Marvin. At least, no, parang pag dumating yung time na magka-college na sila, edi, may pandagdag, ganyan. Handa-handa lang. Pero pag may emergency, edi doon namin kukunin yung pera. Magbabawas kami. Pero hindi namin papakalman yung benefits na makukuha nila galing sa gobyerno. Pero syempre sabi nila, depende daw din yun. Kasi ang dami din na huhumali pumunta sa Canada dahil nga, may benefits daw makukuha yung bata, ganyan-ganyan. Yun yung mga nakita ko sa TikTok. Tapos madami nang babash sa kanila na matagal na dito
na sinabi na, yan naman na hindi mo makukuha ng ganyang kalaki. Nakadepende rin yan sa bracket ba tawag doon? Parang nakadepende yan sa trabaho ninyo kung magkano yung kinikita nyo. Kung malaki kinikita nyo, ay maliit lang ibibigay sa inyo. Ganyan. Pero kung kayo ay nasa minimum lang, malaki ang makukuha nyo. Parang yung isa kong katrabaho, sinabi niya 700 daw nakukuha niya sa anak niya, sa isang anak niya. Kaya magkano din yon, di ba? Kailangan niya bumili ng mga... Siyempre, pag bata kasi, magastos din. Kasi siya, magkano lang yung sahod niya. Parang... Hindi naka-double job siya eh. Bakit 700 nakukuha niya? Kasi double job siya. Yung trabaho niya kasi dun sa trabaho namin, assistant ata siya. Nasa 17 mahigit yung per hour niya. Pero baka ngayon nagtaas na. Kasi syempre nagtaas na nga kami. Baka maging 18. Tapos mayroon pa siyang part-time ng gabi, 4 hours yun. 17. Di ba pinagsasama yun? Pag ganun. Or hindi ko alam. Pero syempre, kung nandito ka sa Canada, goal mo na yung malaking pera. Malaking sahod, diba? Kaya, wag mo na isipin kung malaki yung tax. Magdagdag ka na lang yung parang sa retirement mo. Ano yung sa retirement, be? Ano? RRSP? RRSP. Mag-add ka na lang din ng ganun para at least may naipon ka para pagdating ng araw, diba? Kasi kung malaki naman yung sahod mo, malaki yung tax. Kung i-compare mo yung sahod mo dun sa mga ibang trabaho na nagtatrabaho din ng 8 hours, tapos yung sahod lang nila, hindi umabot ng 20. So, ang laki pa rin, di ba? Kung abot yung starting mo, nasa 30 to 40, ganyan, to 50. Malaki nga yung tax, pero at least yung matitira pa din doon, malaki pa rin, di ba? Malaki pa rin yung maitatabi mo, hindi ka baka kapusin, parang ganun. Siyempre, goal natin yung malaking sahod. Yung isang trabaho, pero malaki yung sahod. Para may family day, bebe time, ganyan. Eh ngayon, siyempre, hindi naman malaki sahod ko, si Marvin part-time. Kaya, bihira lang kami magka-bebe time. Yung parang singit-singit lang. So, kapag okay na, edi mas mahaba na yung oras. Hindi na talaga kami kukuha ng extra job. Kasi may mga kilala naman kami. Di ba, be? Isa lang trabaho, pero malaki sahod nila. Tapos, ang laki pa ng expenses nila every month. Pero, survive sila kasi malaki nga yung sahod nila kahit malaki yung tax. Di ba? Yun lang naman yun. Madami rin kami na-meet na gano'n. No! Halos gano'n pala yung mga nami-meet natin. O, isa lang yung trabaho. Yung mga nami-meet namin na tutulungan kami, yung mga ganyan, na ano kami sa kanila, nakakaano na, isa lang yung trabaho nila. Ganyan. Tapos, nagagawa nila lahat ng gusto nila, nakakagala sila. Yung gano'n, diba? Doon yung goal natin yung ganyan. Kasi kahit pa paano, nakakapag-ipon din tayo, So, mahaba na yung chika natin. Tutulog na tayo, guys. Tulugan na. Kaya magpapaalam na ako. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!